Hello, magandang hapon po. Dito naman tayo. Ang pag-usapan lamang natin po ay simple lang po. Ah, ano ba talaga itong impeachment sana? Nakita rin ko naman may mga depekto na naman nagawa ng mga tao nitong balustos. So, paano pa mangyari ito ngayon? Ah, ah, Magaling sila magyabang, hindi naman pala tama pagkagawa nila. Una, sabi ni misis ko walang petsa kung kailan ginawa. Ay nako. Pangalawa, hindi verified. Sinabi sa Constitution, verified. Bakit hindi verified? Ay, parang ano lang yan eh. Parang pumirma ka ng cheque, blanco ang date. May lamang kung magkano, pero blanco ang date. So bago natin ipapatuloy, ako po si Toto Bunyog Kausing at iboto niyo po ang Bunyog Party List. Ang aming pong number one adhikain ay makabuo po ng mga industriya para mga Pilipino ay maraming trabaho. Kalimbawa, gagawa tayo dito ng factory ng electric vehicles, factory na kung ano-ano. Kasi iyan po ang mga elemento kung bakit umuunlad ang bansa. Tingnan mo yung mga bansa na mga sikat, nakasimula sila dahil may mga produkto sila, mga kotse, mga kung ano-ano. Tapos papasok tayo sa digital products na available naman ang mga technology. Ganun po ang gagawin natin. At tingnan mo yung China. Bago sila nagkaroon ng mga produkto ng mga electric vehicles at mga cellphones, pinapasok muna nila yung iPhone at yung Samsung sa kanila. Tapos, alam mo, mahilig sila mangupya. Mahilig sila mamirata ng mga technology. So anyway, yan po ang pakay ng bunyog. Kailangan makabuo tayo po ng mga industriya maliban sa pagpalakas ng agrikultura. So, agrikultura, pagkain. Tapos industriya, trabaho at kikitain. So, yan po ang top 2 na adhikain po ng bunyog. At kapag naitulungan nyo ito, ang tatlo naming congressman na nominado ay makaupo, malakas-lakas ang dating namin. Ang number 1 namin si Atty. Insurrecto, number 2 namin si Angie Tamoria na isang nagsimula bilang barangay chairman sa Binangunan, Rizal. At ang isa engineer na may experience sa pabahay, isang geodetic engineer, si Engineer Sibalya, na retirado po siya sa NHA. So, yan po ang mga pundasyon na mga napag-aralan. Si Insurrecto po ay abogado, profesor, at organizer. Kaya magandang kombinasyon at siyempre nandoon din ako katabi nila natutulong sa lahat ng mga bagay-bagay na dapat gagawin. At siyempre pa, hindi ko naman tinatawaran yung galing natin, galing ko sa kaalaman sa batas, galing ng iba, marami kami po mga galing, mga kasama. Okay? So, pagpatuloy natin ang ating diskusyon sa kay Sara Duterte. Ang conclusion ko po rito, ito naman ang kopya po ng impeachment na reklamo na binigay sa Senado ay ito ipapakita ko sa inyo ngayon. At makikita niyo po ang depekto diyan, hindi po siya tinatawag na verified na dapat nakasunod po siya sa kung ano dapat ang verified. So ngayon para malaman natin ang anong verified ay kailangan i-download ko muna ang House of Representatives rules sa impeachment. So dito ipapakita ko sa inyo at makikita niyo na walang pagsunod sa batas mismo ng House of Representatives ang reklamo. So ito, isi-search ko lang muna ha. Ito, Rules of Impeachment.
Ayan, na-download ko na, papakita ko na. Okay? So, simula na tayo ngayon. Ito po yung ipapakita ko na reklamo na impeachment na sinumiti o sinabmit ng House of Representatives sa Senate. Ito po siya. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo kung ito ba yun. Hindi yan. Rules of impeachment yan. So, ulitin ko. Ito po siya. So, ito, nababasa niyo ba? Nakikita niyo ba? Palakihin ko ha. So, iyan po ang kopya ng impeachment, verified complaint for impeachment na sinampa ng House of Representatives na pinangungunahan ni Tambaluslos sa Senado. So, yan ang title. Republic of the Philippines House of Representatives, Quezon City, Metro Manila, in the matter of the impeachment of the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara C. Zimmerman Duterte, respondent. Yan po nakalagay dyan. So, tingnan niyo, anong title niya? Verified Complaint for Impeachment. Verified Complaint for Impeachment po ang title niya. Anong ibig sabihin pag verified? Kapag verified po, ayon sa definition ng House of Representatives, muna unahin natin. Ipakita ko sa inyo muna yung rules of procedure ng House of Representatives para malaman natin. So, ito yon. Rules of Procedure Impeachment Proceedings, yan ang House of Representatives. Rules of Procedure Impeachment Proceedings, House of Representatives, 19th Congress. So, ito ngayon, palakihin ko ha. Okay. Ang una, applicability of rules. The rules shall apply to all proceedings for impeachment in the House of Representatives against the President, Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman for culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. So, Rule 2, how to initiate, kung paano umpisahan. Sinabi to, it's either of the three, tatlong pamamaraan sa pagsisimula ng impeachment. Ang unang pamamaraan po nakasabi dito, a verified complaint for impeachment filed by any member of the House of Representatives. Number 2, a verified complaint filed by any citizen upon a resolution of endorsement by any member of the House of Representatives. Number 3, verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all members of the House. Okay? So ito ngayon. Section 3, filing and referral of verified complaints. Una, sinabi rito, a verified complaint for impeachment by a member of the House or by a citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. An impeachment complaint is verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct of his personal knowledge or based on authentic records. An impeachment complaint required to be verified, which contains a verification based on information and belief, or upon knowledge, information, and belief, or lacks a proper verification, shall be treated as an unsigned impeachment complaint. So, okay. Next, the Speaker shall have it included in the order of business within 10 session days from receipt. It shall be referred to the Committee on Justice within 3 session days. Pag-usapan muna natin ito. Yung unang depekto nitong sinampa nila ay pang-apat na ito.
na reklamo, na verified impeachment. So kung pang-apat na ito, ibig sabihin po, meron ng naunang tatlo. Ang tatlong impeachment po na sinampa noong December 2, ang pangalawa December 4, ang pangatlo December 19, ay reklamo ng mga pribadong tao na inendorso ng mga congressmen. Ang una ay yung reklamo na inendorso ni Congressman, party list Congressman Percival Sendanya. Si Percival Sendanya po, ito yung parang inalipusta ni Bato na ngiwi yung bibig. Pero yun pala, biktima siya ng stroke, kaya ngiwi. Sabi ni Bato sa kanya, lumapit ka nga kasi hampasin ko kabila ng mukha mo, piski mo para magpumantay. Yung pala, humingi naman ng tawad si Bato. Anyway, kinikwento ko lang yan, pangdagdag lang sa kulay sa ating kwento ngayon. Next, kung sinampa nila ni Percy Sendanya nung December 2, ayon sa batas na nag-utos, ayon sa kanilang rules of procedure, dapat 10 araw pagkatanggap noong December 2 or December 12 ay ibigay na kaagad sa order of business, ilagay. Ang problema, hindi nila nilagay. At ibigay kaagad sa Committee on Justice within 3 session days after the 10 days na nailagay sa order of business. Ang problema, hanggang ngayon, hindi nila ginawa yun. So, ano ngayon ang mangyayari niyan? So, kung ang ganon, ang mangyayari nan ay may karapatan si Sara Duterte maghabol dito. Dapat sana, iyon ang isampa nyo sa akin, hindi yung bago, yung pang-apat. Ganon ang reklamo ni Sara Duterte. So, ang sinampa noong December 4 ay pinirmahan ng mga makabayan congressmen na sina Franz Castro, si Arlene Brosas at saka si Raul Manuel. Pero hindi rin inendorso sa order of business in 10 days na natanggap. Noong December 14, wala. At natapos lang, hindi naman binigay sa Committee on Justice. Na dapat ay within 3 days, 14 plus 3, dapat December 17 na ibigay na. Hindi ginawa. So may karapatan din si Sara Duterte na mag-file ng motion sa Senado, sasabihin, i-reject po ang pang-apat na reklamo. Kasi may nauna ng 2 reklamo na dapat iyon ang pambabasihan ng reklamo laban sa akin. At hindi nila ginawa, ibig sabihin po, null and void, basura na sa batas ang pang-apat niyong reklamo. Ganun pong epekto niyan. Tapos noong December 19, sabi ko nga, nagsampa ng kaso, ito si grupo nila, may grupo ng mga pribadong tao na inendorso ni Congressman Gabriel Bordado ng Camarines Sur o Naga City na congressman, pero hindi rin inendorso within 10 days sa order of business at hindi rin sinama sa Committee on Justice. So ladies and gentlemen, pagka ganito po, at hindi nila ginamit yun, may karapatan ngayon si Sara Duterte magsampa po ng motion to dismiss yung pang-apat na reklamo. Bakit ko nasabi? Ito po ay usapin ng punto de vista ng mga legal, mga abogado. Hindi po naintindihan ito ng ultimong mamamayan. Ibig lang po sabihin ito, yung unang 3 reklamo, December 2 sinampa, December 4 isa, pangalawa sinampa, at December 19, 2024 sinampa. Sa loob ng 10 araw, dapat ikinalendaryo na yun. At in 3 days, dapat ibinigay na sa Committee on Justice ng House of Representatives. Ang problema, hindi po nila ginawa yun. So kung hindi nila ginawa yun, with more reason na naging masama ang dating, kasi nung ipinasa na nila, inaprubahan nilang 4th, ang pang-apat, ay dineklara nila na inarchive. Tinago sa baul ang 3 unang impeachment. So dapat, yung pinakaunang impeachment, iyon ang pagbabasihan ng isampa laban kay Sara.
Ang sinampa yung pang-apat na February 5 na ginawa. Ang layo ng petsa ng February 5 kung magbilang ka pabalik sa December 19. Mas lalong malayo sa December 4 at December 2. Nakita nyo ng puntos de vista po ng mga abogado na nakikinig sa akin ngayon. Nakikita na niyo yung problema dito. Pwede magsampa po ng motion to dismiss si Sara Duterte. At kung magsampa siya ng motion to dismiss, ang basehan niya kasi dapat ang reklamo sa kanya nung nauna is yung pinaka-December 2. Hindi pwede gamitin yung February 5. So kung ganon, mananalo si Sara. Kung kakampi ni Sara ang Senado, ay aprobahan nila ang motion ni Sara. Ganon lamang po ang kalakaran ng realidad sa Pilipinas. Pagkakampi mo, judge, papanigan ka talaga. Ngayon, sabihin natin, hindi papanigan ng Senado. Nahiya sila ni Chis. Ang mangyari niyan, aakyat ngayon, magpapile muna ng motion for reconsideration si Sara at didesisyonan uli ng Senado na hindi, diretso tuloy tayo. Kahit yung pang-apat, ituloy natin. Ngayon, magbibigay ng karapatan kay Sara Duterte na umakyat sa Supreme Court at ipatigil ang paglilitis ng pang-apat na impeachment complaint. Sa katwiran na yung impeachment complaint na dapat sinampa laban sa akin ay yung December 2. O di kayong December 4. O di kayong December 19 na pinagsama nyo. Hindi pwede ako sampahan ng kasong February 5. Aba, delikado ito. Pagkatapos, kung ako ang justice sa Supreme Court, igagrant ko yan. At bawalan na kagad ang kaso, impeachment. Bakit? Kasi pag nakasampa na, ikonsidera ko na nasampa na yun. At kung nasampa na, bawal sa Constitution ang magsampa pa ulit ng panibagong impeachment complaint sa loob ng 1 taon mula nung nasampa yung una. Kita mo? Ay, nako. Yun pa lang muna pinag-usapan natin. Doon pa lang magdedelikado itong ginawa ng yung mga abogado na gagaling-galingan ng mga congressmen. Iba po yung abogado na trial lawyer. Iba po yung abogado na nagbalitak-takalan niya para sa ayuda. Dapat nagtanong kayo sa mga trial lawyers. Kagaya ko. Problema, hindi kayo nagtatanong, nagmamagaling kayo, nagpapakontem-kontem kayo. So, iyan po ang resulta. So, delikado yan. Ngayon, na nakita na natin, nahalata natin na si Chis Escudero ay pabor kay Sara. Anong mapapado natin? Di ba ganun? Kung alam nitong, kung nakikinig ngayon si Sara Duterte sa akin, at gagamitin nilang rason ito, argumento, patay, delikado. Mababasura ang impeachment complaint. Siyempre, hindi naman lahat ng abogado nakakaalam kagad. Kaya nga maraming abogado kani-kanyang usisa. At ang nakita ng isa, hindi nakita ng isang abogado. So pagsama-samahin nilang kanila nakikita. Ngayon, siyempre, ako naman, hindi naman inusisa ko lamang ito dahil ako'y mamamayan. Hindi bilang abogado ni Sara o abogado ng House of Representatives. Doon pa lang tapos na. Tapos na ang laban. O ngayon, para sabihin sa inyo na gano'n, ipapalabas ko sa inyo ang konstitusyon na nagsasabi. Basahin niyo po yung konstitusyon. Sorry. Ito po yung konstitusyon sinasabi sa ating konstitusyon. Article 11, Accountability of Public Officers. Section 1, Public office is a public trust. Public officers and employees must, at all times, be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Tandaan nyo, RILE, R-I-L-E, responsibility, utmost
responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest lives. Okay, dito lang muna tayo. Sisigwi lang ako ng konti. Ang iniutos ng ating konstitusyon, public officers must serve the people with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Anong ibig ko sabihin dito? Bakit nyo pa i-elect si Pacquiao? Paano maging efficient si Pacquiao sa Senado? Bakit i-elect nyo si Willie Revillame? Paano maging efficient sa Senado? Bakit nyo i-elect maging number 1 pa si Erwin Tulfo? Paano maging efficient sa Senado? Bakit nyo elect si Ben Tulfo? Paano maging efficient sa Senado? Para maging efficient ang pagsagawa ng batas, dapat nakapag-aral man lamang sa law. Hindi man ibig sabihin abogado, basta nakapag-aral siya sa law. Ito po ang ibig sabihin na ipa-disqualify ko mga ito dahil hindi nila nasunod itong Section 1, Article 11. Okay? Okay. Punta tayo ngayon sa impeachment. Sa impeachment, nakatalaga rito, Section 2, the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution. Isang unang dahilan yan. Number 2 na dahilan, treason, pagtatraidor siya ng bayan. Number 3 na dahilan, bribery, panunuhol. Pang-apat na dahilan, graft and corruption. Pang-5 dahilan, other high crimes. So ano yan? Culpable violation. Tapos treason. Saan ba dito betrayal of public trust sa dulo. So, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. So, yan po ang maging dahilan. Ano ang sinampa nila laban kay Sara Duterte? Ang ground ng sinampa nila laban kay Sara Duterte, betrayal of public trust, number 1. Number 2, culpable violation of the Constitution. Number 3, graft and corruption. Saan pumasok ang graft and corruption dito? Yan. Number 4 ay other high crimes or bribery. So, iyan po ang kinasod laban kay Sara. Ngayon, basahin natin number 3, Section 3. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Ang ibig sabihin lamang nito ay walang ibang opisina ang pwede magsampa ng impeachment, kundi tanging House of Representatives lamang. O, naintindihan niyo ako? Ito pinakasimping Tagalog na lang pinapaliwanag ko rito. So, ibig sabihin, hindi pwede ang Senado mag-umpisa. Hindi pwede na ang Office of the President mag-umpisa. Hindi pwede na ang Ombudsman ang mag-umpisa. Hindi rin pwede na COMELEC mag-umpisa or hindi rin pwede na Supreme Court na mag-umpisa. Tanging House of Representatives lamang. Okay? Basahin natin ulit. A verified complaint for impeachment, Section 2 naman ito, a verified complaint may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days. Itong inuutos ng Constitution. Ang problema, nung December 2 na sinampa, na reklamo, ay hindi nila nilagay sa order of business. Natapos na ng December 12, hindi nila nilagay. So, karapatan ni Sara Duterte na habulin yun. Na ako meron kayong pwedeng isampa sa akin, yun lang at yun lang December 2 na reklamo ang pwede yung isampa laban sa akin. At pagkatapos, in 3 session days, ibato sa Committee on Justice. At pagkatapos mag-hearing, saka magre-report siya sa plenary or pangkalahatang House of Representatives na andun na rin miyembro. At magbubuto-buto sila. Kailangan, sa pagbuto nila ay
makukuha na minimum of 1/3 kung magdesisyon. Okay. Number 3, a vote of at least 1/3 of all the members of the House shall be necessary. Yan ay kung inumpisahan ng reklamo na ang pumirma ay congressman na isa o dalawa, o di kaya ng mga pribadong tao na inendorso or niresolve na bigyan ng suporta ng isa o dalawang congressmen. Ito yung patungkol dito na pagbuto-butuhan 1/3 of the House of Representatives. Kailangan para iakyat ang kaso at isampa sa Senate. May number 4 pa isa. In case, pangatlong paraan. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment. Kailangan verified complaint. Yan ang utos ng ating konstitusyon. Tingnan naman natin ngayon ang batas ng House of Representatives. Asan na yung rules of impeachment nila? So ito ang batas ng House of Representatives. Ipakita ko. Sinunod ba nila? Yan ang tanong doon. Ito ang batas ng House of Representatives. Okay? Rule 3 yan na. Balikan ko lang. Ito, House of Representatives. Okay? Punta tayo sa Rule 3. So, filing and referral of verified complaints. A verified complaint, kung ang member ang nagsampa, isa lang o dalawa, o di kaya pribadong tao at inendorso ng member o dalawang members, dapat dadaan i-endorso kagad in 10 days. Base dito sa 10 days na utos ng konstitusyon. At aksyonan ng Committee on Justice at i-endorso sa plenaryo. At sinasabi rito na kung ganong sistema ay kailangan verified. Sinabi rito na a verified complaint for impeachment by member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred. O salita naman immediately as contradistinguished to forthwith. Ito immediately referred to the Speaker. An impeachment complaint is verified by, pero ang immediately to, iniutos sa Constitution na 10 araw. So an impeachment complaint is verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct. So itong impeachment complaint na pinasa ng isang tao o di kaya isang congressman ay dapat verified. Sinasabi verified. At sinasabi rito ng impeachment complaint na dapat i-verify ay kung ang sinusulat na nakalagay ay based on information and belief or sa paniniwala lamang or sa kalaman sa paniwala din, information and belief o walang verifikasyon ay ibabasura. Pagkatapos itong klaseng reklamo na to, may obligasyon ng speaker na 10 araw ay bigyan ng order of business, kalendaryo kagad para pag-usapan. At sa pag-usap na sa kalendaryo ay i-refer sa Committee on Justice within 3 session days. Yan ang sinasabi. Ngayon, punta tayo sa pang-apat, ang pangatlong ginawa nila. Yung ginawa nila ay pinirmahan ng 1/3. Dito papunta tayo sa 1/3. Yan, Rule 4. Verified complaint or resolution by 1/3 of members. Okay? Hindi pa rin nawala ang word na verified. So sinasabi sa Section 14, endorsement of the complaint or resolution to the Senate, a verified complaint or resolution of impeachment complaint filed by at least 1/3 of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment. And in case the verified complaint and resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill. The complaint resolution or resolution must at the time of filing be verified
Oh, very, very clear statement. Kung complaint man yan o resolution, kailangan verified and sworn to before the iba pa yung verified, iba pa yung pagpanunumpa sa harap ng Secretary General by each of the members of the constituting one-third of all the members of the House. At ang kanilang sasabihin sa harap ng Secretary General, we, after being sworn in accordance with law, depose and state that we are the complainants in the above entitled complaint or resolution of impeachment, that we have caused the said complaint resolution to be prepared and have read the contents thereof, and that the allegations therein are true of our knowledge and belief. Wala na dapat belief to. On the basis of our reading and appreciation of the documents of our records. So iyan ang inuutos dito. Ngayon, proceed tayo sa reklamo na ginawa nila na binigay ang kopya, itong kinuha ko, kopya ng Senado. So okay, ito na ngayon ang kopya na binigay nila sa Senado. Okay, ito. So yan. Title, di ba, pinakita ko kanina, in the matter of the impeachment of the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte. Verified complaint for impeachment. Sabi nila, we, the undersigned complainants, as the duly elected representatives of the people comprising at least one-third of the members of the House of Representatives of the 19th Congress of the Philippines, under oath, do hereby file this complaint for the impeachment of Sara Zimmerman Duterte, incumbent Vice President of the Republic of the Philippines, based on the grounds of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. So wala silang bribery na kinaso, kundi graft and corruption lang, and other high crimes. Ano ko yung other high crimes? Hindi ko na usisain yung laman. Dito na tayo dediretso sa mga perma. Tingnan mo. Sa dulo bago ang prayer nila o ang hinihingi nila ay ganito. O relief kung tawagin minsan. Wherefore, premises considered, be it resolved, as it is hereby resolved, be it resolved, as we, the undersigned members of the House of Representatives, constituting at least one-third of all the members thereof, do hereby resolve to file this complaint resolution for the impeachment of the Vice President of the Republic of the Philippines, the Honorable Sara Zimmerman Duterte, on the grounds as discussed and specified above. Tapos, pangalawang statement, resolve further to have this complaint or resolution endorsed and transmitted to the Senate as articles of impeachment against the Vice President under and in accordance with Section 3, Paragraph 4, Article 11 of the 1987 Constitution that says, in case the verified complaint or resolution of the impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Okay, sinasabi ganun. Tapos sabi, thereafter, it is most respectfully prayed by the complainants for the Senate to constitute itself as an impeachment court and to forthwith conduct the impeachment trial against the Vice President, and after due proceedings, render a judgment of conviction against Vice President Sara Zimmerman Duterte and decree her removal from the office of the Vice President and perpetual disqualification from holding any public office in the Republic of the Philippines. The relief and remedies, as may be just and inequitable under the premises, are also prayed for. Nothing follows. Okay? Tingnan natin, ilan ang pumirma? Number 1 ang pumirma, si Ferdinand Marcos na anak ni BBM. Number 2, si Aurelio Dong Gonzales na 3rd District ng Pampanga. Number 3, yung taga Zamboanga na corrupt na congressman na si Manuel Jose M. Dalipi. Number 4, si Jordin Jesus M. Romualdo ng Camigan. Number 5, si JJ Suarez, si David Katanhan Suarez, 2nd District ng Quezon City. Tapos yung asawa ni
sino to? Si Aiko Melendez ba to? Si Jefferson Kunghon sa 1st District ng Zambales. Tapos si Ana Villarasa Suarez ng Aluna Party List, asawa ito ni JJ Suarez. Kita mo may family dynasty sila sa Quezon. Congressman na si JJ, ang asawa niya, Aluna congressman din. Party list. Kaya mga party list, ginagamit nyo ng extension ng family dynasty nyo. O yan, napakahaba niyan. Diretso na tayo sa dulo. Pinakadulo na ito, 215. Pang 215, si F. Martins, si Romualdez. 1st District, ang pangit ng sulat ng baboy ito. Sorry, baboy tawag ko sorry. Tapos sa dulo, complaint for impeachment na. Ito na. Subscribed and verified before me on this day of February 2025 at the House of Representatives. Batasang walang ang pizza ko anong February. Blanco. So parang cheque kung kailan. Importante pa naman ang petsa sa impeachment. Kasi diyan magsusukat kung ilang isang taon, pwede na ba magsampa ulit? Blanco ha, me subscribed and verified before me on blank February 2025 at the House of Representatives, Batasang Pambansa, Constitution Hills, by the complainants who are known to me and to me known to be the duly elected members of the House of Representatives who signed the foregoing complaint of impeachment against the Vice President, the Honorable Sara C. Duterte. So, ibig sabihin lang nito, nanumpa sa harap ni, sino ba nitong sa dulo? Si Secretary General Reginald S. Velasco. Hindi sinabi kung kailan nanumpa, kaya walang petsa. At hindi rin sinabi kung ano ang sinumpaan. Next paragraph, paragraph 2. This instrument, which is in the nature of a complaint or resolution for impeachment, consisting of 32 pages, excluding the annexes, signature pages, verification, and this page, and has been signed by all the complainants on the appropriate signature pages. Naku, patay na naman. Sinabi ng instrumento ito o reklamong ito ay in the nature of complaint or resolution for impeachment na may 32 pages. At hindi kasama ang mga annexes, ang mga dokumento na sinuportan nila sa pilang ebidensya. At hindi kasama ang signature pages. Ang verification na hindi kasama. And this page and has been signed by all of the complainants. Ladies and gentlemen, ito na isa sa magdahilan kung bakit i-dismiss ang kaso nila. Bakit? Una, yung magsampa ng reklamo ay kailangan alam nila, nabasa nila pati mga ebidensya. Biro mo, inamin nila na hindi kasama ang annexes. Yun ang annexes, yun ang ebidensya. Yan ang dahilan kung bakit. Pangalawang dahilan na madidismiss naman ito. Pangatlo, sinabi dito na dapat verified ito ayon sa konstitusyon, sa pinakamataas na batas. Pero hindi naman verified. At ano ang ibig sabihin ng verified? Sa ilalim ng kanilang definition. Itong verified nila. I-highlight ko ha, at ipasok ko ngayon, mamaya ko na yung balikan. Ipasok ko ngayon yung verification na dapat sundin ayon sa batas ng House of Representatives. Ito daw dapat isusulat. Yung ma-highlight ko. We, after being sworn in accordance with law, depose and state that we are the complainants. Tagalogin natin. Kami ay nanunumpa sa ilalim ng batas na kami ay mga nagrereklamo dito sa impeachment, sa complaint at resolution of impeachment. Na kami ay nagpagawa nito. At pinahanda namin na kami ay nabasa namin ang lahat ng laman nito.
At kami, pagsabi naman, kasama na po yan ang annexes, ang dokumento na nagsusuporta sa aligasyon. Na kami ay alam namin ng personal ang mga aligasyon na aming sinabi rito. Na kami, kung hindi man alam, ay nakasandal po sa mga dokumento na mga authentic sa records. Yun ang sinabi. Yan ang dapat sundin. Pero ano ang ginawa nila? Tingnan natin uli ang kanilang ginawa. Ano bang ginawa nila? O itong ginawa nila, ulitin ko lang. Ayan, ang ginawa nila, ulitin ko lang ha. O yan. Nasunod ba? Subscribe and verified before me on this day, blanco pang petsa, of February 2025 at the House of Representatives, Batasan Pambansa, Complex, Constitution Hills, Quezon City, by the complainants who are known to me and to me known to be the duly elected members of the House of Representatives who signed the foregoing complaint of impeachment against the Vice President. Tapos, next paragraph, this instrument, which is in the nature of complaint resolution for impeachment, consisting of 32 pages, excluding the annexes, inamin na nila, hindi pa nila nabasa. Walang binanggit dito na salita na nabasa nila at kanilang naintindihan. Walang nakabanggit dyan na sinasabi nila na personal nilang alam ang lahat na nakasabi dito. Diyos ko, sinayang nyo lang ang pera ng tao na binabayad sa inyo. Magsasampa kayo ng reklamo na mababasura. Ano ba ito klase? Martin Tambaloslos Romualdez. O nakita nyo na? Do not fault me kung ganon. Gusto ko matuloy ang impeachment pero kung ganito man lang, mababasura man lang, ang unang dahilan, ulitin ko ha, kung bakit mabasura, dapat inaksyonan yung unang reklamo noong December 2. Kasi iyon lang po ang pwedeng maisampa laban kay Sara. At kung pwede, isama na lang doon ang December 2, December 4 na sinampa at December 19. Kung bakit ko nasabi na December 2 lamang ang pwedeng gamitin, kasi nakautos po sa pinakamataas na batas na Constitution na nagsasabi na sa araw na matanggap ang reklamo noong December 2 ay kaagad kalendaryo sa napag-uusapan. 10 araw. Hanggang ngayon, hindi nila kinalendaryo. At pagtapos makalendaryo, halimbawa, kinalendaryo, 3 araw ay ibigay sa Committee on Justice. Hindi nila ginawa. Ibig sabihin, may karapatan si Sara Duterte na yung unang reklamo ang isampa laban sa kanya, pero hindi ninyo ginawa. At hindi ninyo sinampa. Bagkus ang sinampa ninyo ay yung null and void, yung basura pang-4. Hindi pwede matanggap. Grabe kayo. Ha? O, anong masabi mo, Congresswoman Jinky Jerbil Luistro? Ikaw naman pinakamatalino dyan na abogada. Oh, marami nakikinig dito. Sigurado ako mga abogado ni Sara nakikinig na sa akin sa ngayon. Itong mga bangayan ninyo, pare-pareho kayo mga kurap-kurap lahat. Lumalabas tuloy sa mata ko na sinadya ninyo na may depekto ang reklamo ni Sinampa. Kumbaga, nakapurma na, nakadesinyo na para i-dismiss. Hindi, ganun po ang mga diskarte ng mga corrupt na mga tao. Halimbawa, may isang tao, Chinese, at i-deport siya mula sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. Ang mga Chinese hindi mo pwedeng i-deport kung may kaso sila rito sa Pilipinas. Kaya ang diskarte, gumawa ng kaso na hindi tatalab laban sa Chinese para hindi siya mapabalik sa China. Ganon din po ang ginawa sa impeachment. Sasampa ng reklamo para hindi na makaulit sampa laban kay Sara sa loob ng 1 taon.
At ang sinampa ay nakadesinyo na matatalo. Ay. Mr. Lawrence Defensor, alam nyo bang ginagawa nyo rito? Mga abogado pa kayo? Saang mga law school kayo gumraduate? Ha? Sino bang gumawa nito? Sino sumulat nito? Ang verification nyo, mali-mali. Ibigay ko pa rito. Tignan ninyo ang inyong verification na ang pagbabawal, kayo mismo nagbabawal. Ikuha ko. Iangat ko, babasahin natin uli yung binasa ko kanina. Ito. Angat natin. Sinabi natin sa Rule 2. Balik tayo sa Rule 2 ng Kongreso. Sa kanilang rule ito. Bakit na rule ninyo mismo, hindi nyo sinunod? Sinabi, an impeachment complaint required to be verified. Hindi nyo na nga binirify eh. Pero kung nag-verify man, dapat an impeachment complaint required to be verified which contains a verification based on information, belief, or upon knowledge on information and belief, or lacks a proper verification shall be treated as unsigned complaint. Kung unsigned, hindi pwede tanggapin ng Senado yun. Iba itong verification na nakita ko sa nahawak ng Senado. Kaysa verification na una nakita ko na pinost sa Twitter. Ang pinost sa Twitter, iba naman yun. Hanggang dyan lang at least intindihan nyo. Kung may tanong pa kayo, magbabasa muna ako mag-shoutout ako sa inyo. Kung may tanong kayo, please lang pakitype nyo po kung may tanong kayo para maintindihan ninyo. Si Ricky Mantili, ito na engineer, Kausing, good afternoon. Jasmine Channel, sayo lang kami. Dr. Kausing, sa ibang kabunyog, ayaw namin. Maria Javier, tama po Senator Kausing, dapat po talaga ang pagkakakitaan ng tao, hindi po tatagal ang ayuda. Evangeline, good afternoon. Emily Capistrano, hello Engineer Kausing, tuloy-tuloy lang ang iyong pagpapahayag ng katotohanan. Ito po yung totoo eh. Wala akong magagawa. As much as I am against talaga ako kay Sara. Pero problema natin itong ginagawa ninyo. Pastor Rodi Rabi, good afternoon, Dr. Kausing. Polo Carpio, sana magpa-party kaya muna. One step at a time through those sayang hinarang kandidacy niya as senator. Hindi, tatakbo na kung presidente sa sunod. Rodi Rabi, kasi wala na magagangyari sa Pilipinas. Kailangan ako magpresidente para mabago ang lahat. Ganun lang simple. Mga plano ko po, matibay pa ang plano ko. Rabi, Pastor Rodi Rabi, stay safe, happy and healthy, Dr. Kausing. Fernando Lantican, good afternoon, Sir Toto. Lagi pong nanonood sa channel nyo, tuloy-tuloy lang po sa pagbibigay ng tamang impormasyon. Mabuhay po kayo. Cassandra Dizzy, marami pa rin Pilipino ang hindi alam ang trabaho ng senador. Hindi para lang sa mga naghihirap, pero gumawa ng batas para sa lahat ng Pilipino. Kaya dapat JC Noarbe, RC Abad, marhay na hapon, maupay na kulop sa mga waray-waray, maayong hapon sa mga Ilonggo, maayong hapon sab sa mga Cebuano o Buholano o tanang mga tao diya sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, sa Camiguin o sa Agusan, sa Surigao, sa Davao, sa Bukidnon, sa Cotabato, sa Barm, mahapon sa kwan, sa mga pakat ago pagariakan. So Greenheart Attorney, pwede bang kasuhan ang mga mambabatas na pumirma sa impeachment na mali-mali? Pwedeng kasuhan sila. Kasi ang mga pera natin, ginastos sila tapos mali-maling trabaho. Herberto Puliman Injapi, lahat ng delaying tactics na ginagawa dito sa atin para lang makakatapat. Biro mo ang delaying tactic nila, February 5 sinampa, napatapos na ang sesyon.
Anong klase mga ginagawa nila? Rocky Hador, sana makatulong ka sa strategic kay Luis. Hindi naman sila humingi sa akin ng diskarte. Feeling nila magaling sila eh. Ruel Kagbay, Rengs lang. Di bali na lang, wag na ma-impeach si Sara para naman masaya lahat na makasara. Gayle Robles, gandang hapon, Engineer Toto. Arnold Lalus, kaming mga international fraternity, Tau Gamma P, Triskelion, support Atty. Victoria Rodriguez, number 56 sa Balota, from UP Diliman chapter, founded October 4, 1968 by UP Diliman, Quezon City. Maayos naman po si Vic Rodriguez. Dating kasama ko yan sa Diaryong Kabayan. Rex lang, tuloy ka lang Sara sa kaligayahan mo. Para naman wala nang ma-arguments at para masaya naman. Ay lalong sasaya si Sara nito kung nakita mga depekto, grabe. At nakita ko marami pa mga congressman na umamin na pumirma lamang sila kasi takot sila wala ng ayuda para sa kanilang mga butante. Marie Torres, baka umurong yung yagbuls ng naantay nila sila ng baliktaran, parang paglalaroan lang nila ang batas. Ganun nga, pinaglalaroan nila ang batas. Polo Carpio, so hopeless case na po yan kung ako tanongin nyo. Green Heart, unang-una naging hopeless dahil sa pinoint out ng mga depekto. Pangalawa, naging hopeless case dahil wala ng oras. Tapos na. So Green Heart, maraming videos na lumabas na kinumpirma ng mga congressman pumirma dahil sa ayuda. Tanong ko, attorney, bakit hindi ang Comelec umaksyon? Wala pong pakialam ang Comelec dito po. Iba, walang trabaho dito ang Comelec. Walang kapangyarihan. Music lover, ganyan talaga ang mga abogado, may iba-ibang tama pong opinion ko po. Mas tama po to sa lahat ng mga abogado, ikumpara mo yan. Drawback, vibranium, ikaw dapat nasa Kongreso. Kung ako doon sa Kongreso, hindi tama ang gagawin ko, impeachment. Hindi magaganon-ganon yun. RC Abad, suportahan po natin Bunyog Party List. Yes, please, suportahan niyo po Bunyog Party List. At ang aming number 1 agenda dito ay gumawa tayo ng industriya para sa mga Pilipino at palakasin ang agrikultura para marami tayong pagkain na hindi na tayo mag-import. Emerita Junity Roja, hindi ba alam ng ating mga senador yan, Atty. Toto Kausing, lumalabas po na hindi nila alam. Rengs lang, sige lang, Sara, magsaya ka na sa takbo ka sa 2028 election para tuloy. Tatakbo po ako sa 2028, kalabanin ko si Sara at si Rapi Tulfo. Evangeline, yun ang unang impeachment na reklamo, si Dilima magsampa. Ang problema kay Leila Dilima, hindi niya binasa. Pero malamang tama, titingnan ko ulit malamang mas tama yung ginawa nila. Dapat yun ang sinunod. Music lover, kahit sa relihiyon, ganyan din, may iba't ibang interpretasyon. Ay iba naman sa Biblia, mas okay lang, mas madali lang yun. Mas matagal, mas mahirap yun. Pero pag batas, hindi dapat maging mahirap. Drawback, vibranium. Pwede rin nakita ni Chis yung papel, kaya hindi tutuloy para lang di maapektuhan ang mga kandidatura ng mga congressmen na pumirma. Polo Carpio, tama din ang ideya mo, drawback uranium, vibranium, para hindi maapektuhan ng mga congressman na pumirma. Binibigyan nyo ng unsolicited advice si Sara. Wala pong akong magagawa. Hindi po unsolicited advice po yan. Yan po ay reaction ko bilang isang mamamayan na I demand payment for the salaries that they get. I-reimburse nyo, ibalik nyo sa amin ang sahod na tinanggap nyo sa trabahong walang kwenta. Greenheart, attorney, hindi pabor si Chis kay Sara, pero dahil abogado siya, alam niya ang mga tamang proseso. Malamang nakita na rin ni Chis ito. Music lover, tama, Sir Polo. Roberto Filimon Indiapi, DDS, si Escudero, mayroon na po siyang 3 years para maglingkod. Ang tingin ko kay Chis Escudero, ayaw niya aksyonan, naghanap ng dahilan kasi hindi naman siyang gagawing vice president kundi si Romualdez. Si Evangeline naman, hayaan nyo ang korte, huwag kayong manguna. Hindi pwede po yan, hayaan ng korte. Kailangan alam ninyo kung anong nangyayari. Kaya nga, dinadala ko sa inyong kaalaman. At least alam nyo na
kung pwede ba ito mapagbigyan ng Senado? Malamang pwedeng pagbigyan ng Senado, pero matinding awayan ang mangyari hanggang sa Supreme Court. Ang gusto ko namang marinig kay Sir Toto ay kung paano mako-convict ng Senate Impeachment Court si Sara. Sana kung mag-umpisa na hearing. Hindi muna ako nagbabanggit ko anong laman ng reklamo. Yun lang ang tinitingnan ko na mga substantive technicalities. Rings lang, hayaan nyo na para tuloy ligay ni Sara. Tapos Angelito Pajardo, Buddha Bill ang nangyayari. Talagang Buddha Bill. Ginodrawing lang tayo ng congressman natin. Ricky Mantelli, dapat managot si Cheese. Nilihis ang halata sa mga sa nabao ng Duterte. Yan, si Cheese Escudero. Rings lang, tuloy ligaya ni Sara. Roberto Filemon Injapi, pag nanalo si Sara sa impeach, Kasyong Probinsyano, paano kung ang upang senador ay sila Ruben Padilla, Lito Lapid, Bong Revilla, Willie Revilla, E.P. Salvador, Tito Soto, at Apollo Kibuloy, ano kaya mangyayari? Wala mangyayari yan. Sigurado yung bagsak agad. Norman Istayon, gusto nyo kayo na SP sa Senado. Isip-isip din, Chis, ay matalino, huwag madiktahan. Problema kay Chis eh. Roberto Filemon Injapi, pag hindi ma-impeach si Sara, delikado po si Tambaluslos na matatalo sa 2028. Bakit natin si Tambaluslos? Hayaan yun, hindi naman nanalo yan. Andrew Escalante, ayos lang yung Sir Toto. Attorney, approve ako dyan, totoo sa mga sinasabi mo. Ako, ito lang pinakita ko na sa inyo, hindi po ako nang imbento. Rings lang, absuelto ka na Sara, kaya TikTok ka na more, TikTok pa more. Hahaha, sure win na talaga si BP sa Binday, Sara, walang kalaban. Heriberto Filemon Indiapi, parang magandang laban. Dapat 3 maglaban lang presidente, Sara, Tambalusot at Leni. Music lover, malalaman natin yan kung tama ang analysis ni Sir Toto pagkatapos ng impeachment. Tama po. Mario Torres, inantay nila magiging president si Inday. Sige lang kayo, maglalaro lang kayo pag yan ang magiging magtago na kayo dahil gaganti sigurado po. Tama po sinasabi mo, Mario Torres, magiganti talaga yan. Kung yan ang laban sa 28, Sara, Romualdez at Delibredo, laglag nila si Sara ang mananalo. Rings lang, ayan, Sara, marami ka ng basihan para manalo pa kayo. Celebrate ka na. 101% si BP Inday Sara ang mananalo, sabi ni Mamerto Lawrence, against the government talaga si Toto. Kasi kung talo, hindi talo na naalala niyo ba noon kay Kibuloy, kung susunod payo mo hindi na huli si Kibuloy. Okay, dala na ang tao sa dilawan, kakamping at loyalista. Kaya wala nang niwala sa kanila. Dison Nakpil, SP, Gising, Music Lover, paano mananalo ang mga kandidato na ang mga botante para namasa cards. Sir Toto, lang ang tao ngayon dalang-dala na sa loyalista, dilawan, kandidato. Heriberto Filemon Injapi, Music Lover, nananawagan ng people power ang dadalo sa 15 katao paano mananalo. GRP Creative, Sir Toto, bakit po wala name nyo sa mga list? Hindi po ako kasama sa kwan. Sa Bunyog ako, pero ibang kandidato namin sa party list. Nakakapagtataka lang po. Tapos itong dekada ginagago ng Marcos regime at Aquino regime ang sambayan ng Pilipino. Heriberto Filemon Indiapi, Sir Toto, sana po may balik ng pagkaabogado nyo at mas madami kayo nagawa at natulungan. Cassandra Daisy, yung nawala pala na yung asawa pala ni Pacquiao ay second nominee ng isang party list. Ano ba yun? Second nominee, tingnan natin. Dahil sa Facebook, social media at YouTube, nagising ang tao kaya hindi na nila mauto. Kaya ang tao ngayon ay hindi na. Kaya nga ako po nagbablog dito para malaman nyo kung anong mga totoong isyu. Kayo na bahala po magdesisyon. At least alam nyo na ang nangyayari. Kaya maraming tao sa rally Marcos dahil sa ayuda. Actual election yan, suka yan. Estrelito Jose Salvar.
Paano yan, Doc? Wala bang abogado na nag-assist sa kanilang impeachment? Sila mga magagaling kuno sila. Isa lang ang kahulugan, tinatalo ng pera ang kahiyan. NAM-TV, party list din naman yan ni Pacquiao. MPBL. MPBL pala. Joseph Adams. So, i-delay muna. Andrew Escalante, pumirma kasi madidelay mga project ni Roberto Filimon Injapi. Joseph Adams, don't listen to this bastard. Bastard daw ako. Ranks lang. Ayan, Sara, sinusuri na para sa inyo para ma-dismiss ang kaso mo. Kaya share ninyo itong vlog para mabasa ni Sara para manalo na siya. Tapos Rogelio Kakatapado, Joseph Adams, basura ang Timbunyog. Huwag niyo basura ang Timbunyog. Mario Torres, sa sunod, wala na sila makukuha mga witness kaya natatakot sila maglagay ng kanilang buhay sa peligro. Wala na po mag-resource person kasi napapahamak. O ganun nga ginagawa ng Senado, ng Kongreso. Joseph Adams, BBM team, panalo. Joseph Adams, drawback, vibranium para maitago yung 2025 blank budget, saka yung PhilHealth budget, yung budget na ipabalik sa National Treasury, NAM-TV, TOMU, puro karindakdak daw. Kaya kaya magpresidente na nangangarap ka siguro. Ang sabihin si Bongbong at Romualdez Martin ang pinakakurap sa bansa. Ay talaga namang pinakakurap naman sila. Si Sara wala. Kurap din yan si Sara. Ay Filimon Injapi. Palabas lang pala ang impeachment. Renz lang, corrupt congressman si Sara. Hermes Polioso, good afternoon, Atty. Alex Olin, watching from Camarines Norte. Maray napon sa mga Bicolano. Rinaldo Gonzales, engineer, suportado kita. Go lang po para sa kabubuti ng bayan. Tony Villeta, Renz lang. Imor Nibal, gandang hapon po. Andrew Escalante, EEE. Okay, Sara, corruption. Pwede ba imbestigahan ng Kongreso kung may katotohanan talaga yung mga survey? Pwede ba imbestigahan? Tama, no? Dapat imbestigahan yan. Jelly Robles, pag tumakbo uli si VP Lenny Engineer, kakalabanin mo pa rin ba? Ay malamang, ditingnan natin. Pero sigurado ko kung si Sara at saka si Tolpo naman kalaban, tatakbo talaga ako. Dahil po, Engineer Toto, sa iyong kaalaman sa batas, marami akong nalalaman sa iyong kakayahan sa batas. Salamat po. Walang anuman po. Panimis Dotsema, you are wrong, sir. Won't discuss further. If you are saying that I'm wrong, then you must be belonging to the planet Jupiter. Ronaldo Gonzales, music lover. Heriberto Filimon Injapi. Rogelio Tapado, lahat ng batas may butas. Imor Nibal. Frederick Iloro, good P. My idol, Engineer Toto, causing ang basis ng mga boses ng mga Ilonggo, the best, mabuhay po, salamat po. Richard Mabini Sr., pag nabasura ang impeachment, pababain ng pwesto si Escudero, kaya maghintay na lang hulog sa langit. Ruda Saruna, music lover, tapos Mateo Formencia Malasiki, good be po, mahirap ang mangyari sa atin, magkaroon ng eleksyon, tatagalin ang mga kurap. Dapat, sana, Renz lang, Rinaldo Gonzales, Fernando San Juan, mabuhay po kayo na Engineer Toto. So, hanggang dyan lang po tayo. Wala po akong mali siya dito. Ang kinakampihan ko lang kung anong totoong nangyari. Yan na po ang aking binasihan. Sana naman at maintindihan ninyo ang paliwanag ng batas. Okay? Magandang hapon po sa lahat.